Nabigo si Tanggol, buong akala niya ay totoo ang Ferrari na kanyang nakuha mula kay Tisay. Subalit napag-alaman nila na galing pala ito sa carnap, kung kaya't hindi ito basta-basta ma-dispose dahil na rin sa wala siyang hawak na papel. Kaya naman nangako naman itong si Tisay na magbabayad sa oras na magkaroon na nga siya ng pera. Babawi siya sa ibang paraan. Nangangatog sa takot itong si Tisay dahil sinabihan siya nitong si Tanggol na babalikan siya at sisingilin sa kanyang pagkakautang. Sa kabilang banda, nakahanap din siya ng ibang paraan. Ito nga si Tanggol na naisip na hindi niya mapakinabangan itong Ferrari ay ang diamante na kanyang hawak-hawak ay ipinagkasundo niya sa isang negosyante. At dito nga dahil sa wala siyang malaking halaga, sinabi nito na kapalit nga ng diamante ay magiging business partner nga itong si Tanggol at lahat ng pag-aari ng naturang negosyante ay magiging pag-aari na rin itong si Tanggol. Kaya naman ito na nga ang maging simula ng kanyang buhay sapagkat ipapakita na rin ito ang bagong maging itong si Tanggol. Pag-aari yun ng kanyang ka-business partner. Napakalaking bahay. Sinabi din ito sa kanya na ngayon na bago na ang kanilang buhay. Mag-iiba ang kanilang mga pangalan. Maging ang kanilang kasuotan ay magbabago na rin nang naaayon bilang isang business partner. Ito na nga ang magiging simula ng pagbabago ng buhay nitong si Tanggol at ng kanyang mga kaibigan. Sa isang pamamasyal, umanga si Tanggol sa kanyang mga nakikita. Napakayaman pala ng kanyang ka-business partner at ngayon maging siya ay mayaman na rin dahil pag-aari na rin niya ang lahat ng kanyang mga nakikita. Meron pa nga itong mga helicopter. Kaya naman nasabi ni Tanggol na sana balang araw ay magkakaroon din siya ng ganun. At ang sabi naman sa kanya ng kanyang ka-business partner, kapag ginalingan niya at naniniwala ito sa kanya na balang araw, mas may marami ka pang mararating. Naniniwala ito na balang araw ay makukuha din niya ang kanyang mga pangarap at mas mahihigitan pa niya kung ano ang kanyang mga nakikita ngayon. Naniniwala ang kanyang kanegosyo dahil na rin sa angking galing nitong si Tanggol at kung magdesisyon nito ay walang paligoy-ligoy. Samantala, walang mapagsidlan ng saya ang mga kaibigan nitong si Tanggol. Lalong-lalo na nung makita nga nila itong si Tanggol na nakaayos na nga at nakaporma bilang isang mayaman. Nagulat sila, ngunit namangha sila sa kanilang mga nakikita. Maging ang kanyang mga kaibigan ay nakaayos na rin, iba sa dati nilang nakagawian na bihis. Sa kabilang banda, ikinalulungkot naman ni Marites ang biglang pagpanaw nga nitong si Camille. At ganun din itong si Roda na nagulat sa balita nitong si Marites. Malakas ang kutob ni Marites na maaring ang pagkamatay ni Camille ay sinadya. Hindi lang ito basta aksidente. Maaring may pinuntahan siya sa simbahan at mayroong gumawa nito sa kanya para tuluyan siyang mamatay. Marites na walang ibang gumawa noon kundi ang kanyang napakahayop na anak na ito nga si David. Matapos sa pilitang nagpakasal dito kay Catherine at sa pilitan na may ginawa sa kanya, ngayon naman ay hindi pa nakontento at tuluyan ngang binawian ng buhay ang kanyang asawang si Camille, maging ang kanyang anak ay hindi pa pinatawad. Sa kabilang banda, nag-utos ngayon itong si Ramon na ipahanap nga itong si Marites. Gusto niya kasing mas makilala itong si Marites. Nais niyang magtanong tungkol sa mga nakaraan ng kanyang anak na si Di Jesus. At narinig naman ito si Olga na agad namang binantaan at binalaan itong si David. Dahil sa oras na mangyari yon, tiyak na mabubuko na nga itong si David at malalaman na nga nitong si Ramon na nagpapanggap lamang siya at hindi siya ang totoong Tanggol. Kaya naman, bago pa man matunto nitong si Ramon ang kinaroroonan nitong si Marites, ay unahan na nga nitong si Olga. Nais niya na tuluyan na ngang manahimik itong si Marites. At kapag nangyari yun, ay parang na rin siya nakaganti sa pagkamatay ng kanyang anak na si Samantha. Dahil wala itong ibang sinisisi kundi itong si Tanggol. Kaya naman, sa harap ng simbahan ng Quiapo ay magugulantang itong si Tinding dahil bigla na lamang may lalapit kay Marites na naka-maskara at ito ay bigla nga siyang sinaksak. Nagulantang sila at napasigaw ng malakas itong si Tinding dahil nabulagtan na nga ang kanyang anak na si Marites. May sumaksak sa kanya at bigla na lamang tumakbo na mabilis palayo.